So, pasalamat na lang tayo mga guys. At ngayon, nagkaroon tayo ng Pangulo na iba ang mindset. Na iba yung kanyang values ay talagang mataas pa. Mataas ang pagtingin sa moralidad. May takot sa Diyos. May takot sa batas ng tao, sa batas ng Diyos. May pagmamahal sa mga tao, sa mga Pilipino, sa bayan. Magpasalamat tayo ngayon dahil meron tayong ganitong Pangulo. So pag naisip ko lahat no yung mga revelations na mga guys, kinikilabutan ako. Biro mo, ginawa ni Duterte monster ang ating kapulisan. Ginawa niyang halimaw. Kinikilabutan ako mga guys, so buti na lang nakaano ako. Kinikilabutan ako. Ginawa ni Duterte na halimaw ang ating mga kapulisan during that time. Huh? Ay, kaya kailangan talaga guys, makapasok na ang ICC para talagang matuldukan na. Naniniwala naman ako guys na talagang may hustisya eh. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay pwedeng takasan ni Duterte yung mga kasalanan na ginawa niya. Pero kung sakali na talagang hindi mag-succeed at hindi makapasok yung ICC dito at hindi makapag-serve ng warrant of arrest, mga guys, naniniwala ako eh. Meron tayong hustisya. Kung hindi man makuha dito sa lupa, makukuha yan doon sa kalangitan. So, nakakalungkot talaga, no? Pag naiisip ko mga guys, no, nakakalungkot na ginawa niyang monster ang ating mga kapulisan. Siguro yung iba dyan, ayaw dun sa ginagawa nila, pero wala eh. Kumbaga wala silang choice, no? Wala silang choice para tumanggi. So, kailangan nilang sumunod sa order. So, itong sinabi ni Duterte, tama talaga ito mga guys. So, may sinabi si Duterte dito. Sabi niya, "We won't be accepted in heaven. Let's be frank." President Duterte told his supporters, "So, I will just bring you to hell. And do not be afraid. I will wait for you there. We will stay together there." So, see? Kahit siya alam niya mismo na hindi siya makakapunta ng langit. At sabi niya, isasama niya lahat ng kanyang supporters sa impyerno. So, yung mga supporters ni RRD, magbaon na kayo ng tubig. Sas Rogando Sasot, si KLC, yung mga supporters ng RRD, baon na kayo ng tubig. Pati yung mga senador dyan na Bato, yan. Yung lahat ng supporters niya, yung lahat ng mga nakasama niya, magbaon na kayo ng tubig, walang tubig sa impyerno. Nakakapangilabot yung nalaman ko guys, grabe. The fact na yung ating mga kapulisan, sila dapat yung nagtatanggol sa atin. Sila dapat yung nagpapatupad ng mga batas. Pero unfortunately, nakakahiya, nakakatakot isipin na sa panahon ni Duterte, ginawa niyang monster, ginawa niyang halimaw ang ating kapulisan. Walang awa, walang habas kung pumatay na parang pumapatay lang ng manok. Sisiw. Grabe. Merong bang DD-shit dito? Tingnan ko kung may DD-shit dito sa comment section. Maghanda na ng tubig yung mga DD-shits dyan, ha? Kasi isasama kayo ni RRD sa impyerno. Evelyn Hernandez, no more repentance and hell. Opo, walang repentance doon. Doon sila forever po sila doon na masusunog. Rosala Dahino, merong divine justice. Correct po.
Evelyn Hernandez, mahusay magpaikot si Digong. Tama, mahusay talaga siya magpaikot, no? Rosala Dahino, sabi nga ni Sir Tapuan, pasalamat siya at wala na siya sa kapulisan. Oo nga, no? San Juan Balanag Rodelio, good afternoon po. Good afternoon din po, no? Albert Granada, galing mismo sa bunganga ni Digong. Sigurado, impyerno, punta, kaluluwa niya. Napakasalbahe. Tama po kayo, no? Juan Pedro, watching from Bohol. Salamat po, no? Sa panunood. Ganyan na dapat i-follow, suportahan at iduluhin. Yaks, James Anthony Neal, ganyan ba dapat i-follow, suportahan at iduluhin? Yaks. Yes po, dapat hindi yan suportahan at hindi dapat iduluhin dahil masama ang ginagawa niya. Gandang hapon, Tol Evelyn Hernandez. Yan. Romeo De Jesus, ginawa niyang mga kriminal ang kapulisan, kaya yung involved na mga general yan ang ingatan ng ating president. O nga po ginawa niya talagang monster, ginawa niyang halimaw ang kapulisan natin. Grabe po, sobra po talaga. No? Nakakatakot, no? Rose Reyes, get justice, ICC, papasukin na para ang mga pananakot at mga bayarang justices ay matigil na. Correct, no? Rosala Dahino, nabasa ko na pala. Good PM, Admin Rich, watching from Cainta. Yan. Good afternoon po mga ka-BBM, watching here from Solona, Cagayan Valley. Salamat po sa panunood, no? So, ayan mga kaibigan, no? Actually, marami pa yan Marami pa yan mga kaibigan, mga interview. Kung mapupunta kayo sa YouTube, mga kaibigan, hanapin nyo doon si Christian Esguerra kasi mahilig siya dyan mag-interview dyan mga kaibigan tungkol sa mga nabiktima ng ICC. Tapos, yung mga topic niya mga kaibigan marami siyang topic tungkol sa mga ICC tsaka sa war on drug ni Duterte, no? So, ayan mga kaibigan, nakakatakot isipin, no? Pag nare-realize ko, Diyos ko, 6 na taon na ang aming kapulisan ay ginawang halimaw, no? Grabe. Yung pag naisip ko ngayon, kaya pala ganun yung mga kapulisan noon. Pagkatapos binigyan ni Duterte ng increase. Grabe yung increase ng kapulisan, di ba? Malaki talaga. Kasi mga kaibigan, ginagamit pala niya sa kanyang mga kademonyuhan. No? So, ito. Kaya pala, ganun na lang yung kanyang pagbibigay ng malaking increase. Grabe. So, mga kaibigan, meron pa tayong papakinggan dito. Isa na lang, no? Tungkol, ibang topic naman to. To make sure na hindi na kakayo, hindi mo buhay. So, pakinggan na rin to. Metro Manila, anong specific? Ituloy natin. Metro Manila. Kadalasan, Metro Manila yan. Okay. Tapos, complicit dito yung mga polis, no? Kasi, yung mga doktor. Kasi sila yung dideclare na namatay na, di ba? So, minsan yung autopsy report, hindi mo kasi madaya yung yung kung saan yung tama ng baril, di ba? Pero ang sasabihin ng in general na ito tama, ganyan. So, pakalabasin ng police, shoot out. So, dinodoktor ng doktor yung autopsy report? O yung hindi naman dinodoktor, kaya lang hindi na kasi hindi pwedeng doktorin yung tama ng bala So, in general na lang yung kanyang yung report. Yung report in general. So, parang bahala ka na. Findings mo. No? So, maraming paano. Tapos, isang malaking tanong, ito bang mga pumapatay, police o vigilante o mga copycats, no? Kasi nung walang kalaban sa sindikato. Kalaban sa sindikato. Kasi yun ang sinasabi nung first 6 months na
may video. Kano na mga guys? Admin O, reach. ang pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga Israel. Comentarista. Nakita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga naman ikaw ay hindi ba? Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. At bawal ang fake news, expose the truth. Fight fake news. Expose the truth.